Matapos ang halos isang dekadang paghintay, matutupad na ang proyektong magpapabilis at mas maginhawa na biyahe patungo sa mga probinsya ng Southern Luzon. Kung ano yan, alamin sa sentro ng balita ni Carmi Isles ng Radyo Pilipinas, Lucena. So yun ang commitment. End of this year, tapos tayo dito sa Alaminos, San Pablo Bypass Road. Ito ang tiniyak ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa inspeksyon niya sa San Pablo Alaminos Bypass Road kahapon. Halos 10 taon na kasing nakatenga at hindi lubusang napakikinabangan ang naturang kalsada dahil sa problema sa right-of-way. Isa si Kuya Randy sa may-ari ng lupang tatamaan ng bypass road. Matagal na raw silang nakikipagtulungan sa DPWH para tuluyan ang matapos ang kalsada. Pero hiling lang nila sa gobyerno, bayaran sila sa tamang presyo. Kasi ang sa akin po, kung igawa lang, halimbawa po, pamula umpisa pinagawa ng highway, hanggang sa pinagtapusan, ay igawa nila isang presyo nila, 500, kung 500, kung 1,000, 1,000, lahat ay gayon. Siguro po wala na maghahabol sa presyo. Sagot ni Secretary Dizon dito, Kasyang mabayad natin sa kanila. Kasyang mabayad natin sa kanila. Pwede na, ina-announce ko na yung ngayon. At magmi-meeting na, si Mayor mismo magpapatawag sa ating mga kababayan dito na tatamaan nung kalye. Sa Lunes na Lunes. Papatawag na at magbabayad na rin. 200 million pesos ang ilalaang pondo ng DPWH upang ganap ng matapos at mapakinabangan ang San Pablo Alaminos Bypass Road. Gagamitin itong pambili ng right-of-way at pagkongkreto pa ng nasa 300 to 350 meters ng kalsadang magdurugtong sa bypass road. Samantala, kinumpirma ni Secretary Dizon na isa ang San Pablo Alaminos Bypass Road sa mga palyadong proyekto noon ng mga Diskaya. Oo, Diskaya to, kaya to na-delay ng matagal din. Kasi Diskaya to. So, tinerminate na natin. So, terminated na. Ngayon, mag-a-award na tayo ng bagong kontratista. Wala na yung Diskaya, wala na yan. So, bago na, maayos na yung kontratista ang gagawa nito. Labis naman ang pasasalamat ng lokal na pamahalaan ng San Pablo City sa pag-aksyon ng DPWH. Hindi lang kasi nito mareresolba ang problema ng mga taga-Southern Tagalog at mga taga-Bicol na dumaraan dito, kundi magpapalago pang lalo sa ekonomiya ng mga taga-lalawigan. Mula rito sa Laguna para sa Integrated State Media, Carmi Isles ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.